Araw-araw na pagbasa ng Biblia, Araw 36. Lumang Tipan. Job Kapitulo 35, Job Kapitulo 36, Job Kapitulo 37. Higit pa rito nagpatuloy si Elihu, sinasabing, sa tingin mo wala kang sala? Iniisip mo ba na, mas matuwid ako kaysa sa Diyos? Dahil sabi mo, ano pang silbi sakin na matuwid ako? Anong kabutihan ang may dudulot nito para sa akin, kung mas mabuti pa kung nagkasala ako? Sasagutin kita, ikaw at ang iyong mga kaibigan. Tumingala ka sa himpapawid, at tingnan mo ito, tingnan mo ang himpapawid, na mas mataas kaysa sa iyo. Kung nagkasala ka, anong pinsala ang nagawa mo sa Diyos? Kung may pa ng iyong mga kasalanan, ano ang ginagawa mo sa Kanya? Kung ikaw ay matuwid, ano ang maibibigay mo sa Kanya? Ano ang matatanggap niya mula sa iyong kamay? Maaaring makasakit ang iyong kasamaan sa tao, na katulad mo at maaaring pakanabangan ng ibang mga anak ng tao ang iyong katuwiran. Dahil sa maraming pang-aapi, umiiyak ang mga tao, tumawag sila ng tulong mula sa kamay ng mga malalakas na tao. Pero, walang nagsabi, nasaan ang aking Diyos na aking manlilikha, na nagbibigay ng mga awitin sa gabi? Na nagtuturo sa amin na mas higit sa pagtuturo niya sa mga hayop sa lupa, at ginagawa kaming mas matalino kaysa sa mga ibon sa himpapawid. Doon umiyak sila, pero hindi nagbigay ang Diyos ng kasagutan dahil sa pagmamataas ng mga masasamang tao. Tiyak na hindi pakikinggan ng Diyos ang iyak ng isang hanggal, hindi papansinin ito ng makapangyarihan. Paano pa kaya siya sasagot sa iyo kung sinasabi mo na hindi mo siya nakikita, na nasa harapan niya ang iyong kaso, at naghihintay ka sa kanya? Paano pa kaya siya sasagot sa iyo kung sinasabi mo na kailanman hindi niya pinarurusahan ang sinuman dahil sa galit, at wala siyang pakialam sa kayabangan ng mga tao? Kaya binubuksan lang ni Job ang kanyang bibig para lamang magsalita ng kahangalan, marami siyang sinasabi na walang kaalaman. Nagpatuloy si Elihu at sinabi, hayaan mong magsalita ako ng kaunti pa, at ipakikita ko sa iyo ang ilang mga bagay dahil may konti pa akong sasabihin para ipagtanggol ang Diyos. Marami akong nakuhang karunungan mula sa malayo, kinilala ko ang katuwiran ng aking manlilikha. Sigurado, hindi kasinungalingan ang aking mga sasabihin, kasama mo ang isang taong matalino. Tingnan mo, ang Diyos ay makapangyarihan, at hindi namumuhi kan inuman, siya ay makapangyarihan sa lawak ng kaunawan. Hindi niya pananatilihin ang buhay ng masasamang tao sa halip gagawin niya ang nararapat para sa mga nagdurusa. Hindi niya inaalis ang kanyang mga mata sa mga matutuwid na tao sa halip inihahanda sila sa mga trono gaya ng mga hari, at naitaas sila. Gayunman kapag nakagapos sila sa kadena, at kung nahuli sila ng mga lubid ng paghihirap, sa kanya ipakikita sa kanila ang kanilang ginawa, ang kanilang mga kasalanan at kung paano sila kumilos ng may pagmamataas. Binubuksan din niya ang kanilang mga tainga para sa kanyang tagubilin, at inutusan niya sila na tumalikod mula sa kasalanan. Kung makikinig sila sa kanya at sasamba sa kanya, ay lalaan nila ang kanilang mga araw sa kasaganahan, ang kanilang mga taon sa kaligayahan. Gayunpaman, kung hindi sila makikinig, mamamatay sila sa pamamagitan ng espada, mamamatay sila dahil wala silang alam. Ang mga hindi makadiyos ay nagkikimkim ng galit sa kanilang puso, hindi sila humihingi ng tulong kahit na tinatali na sila ng Diyos. Mamamatay sila sa kanilang kabataan, magtatapos ang kanilang buhay kasama ang kababaihang sumasamba sa Diyos-Diyosan. Inililigtas ng Diyos ang mga taong naghihirap sa pamamagitan ng kahirapan, binubuksan niya ang kanilang mga tainga sa pamamagitan ng pang-aapi sa kanila. Tunay nga na gusto niyang tanggalin ka mula sa pagkabalisa tungo sa malawak na lugar kung saan walang paghihirap at kung saan nakahanda ang iyong hapag na puno ng pagkain na maraming taba. Pero puno ka ng paghatol sa mamasamang tao, hatol at katarungan ang ginawad sa iyo. Huwag mong hayaan na maakit ka ng kayamanan sa pandaraya, huwag mong hayaan na malihis ka mula sa katarungan dahil sa malaking suhol. May pakinabang ba ang kayaman sa iyo, para hindi ka na mabalisa, o kaya ba ng buong lakas mo na tulungan ka?
Huwag mong naisin ang gabi para gumawa ng kasalanan laban sa iba kapag nawala na ang mga tao sa kanilang kinalalagyan. Mag-ingat ka na hindi ka magkasala dahil sinusubukan ka sa pamamagitan ng pagdurusa kaya manatili kang malayo mula sa pagkakasala. Tingnan mo, dakila ang kapangyarihan ng Diyos, sinong tagapagturo ang katulad niya? Sino ang minsang nagturo tungkol sa kanyang pamumuhay? Sino ang makapagsasabi sa kanya, nakagawa ka ng kasamaan? Alalahanin mo na purihin ang kanyang mga ginawa na kinanta ng mga tao. Tumingin ang lahat ng tao sa mga ginawa niya, pero nakita lang nila ang mga gawang ito mula sa malayo. Tingnan mo, dakila ang Diyos, pero hindi namin siya lubos na maintindihan, hindi mabilang ang kanyang mga taon. Dahil kinukuha niya ang mga singaw mula sa mga patak ng tubig para gawing ulan, na binubuhos ng mga ulap at bumabagsak ng masagana sa sangkatauhan. Tunay nga, mayroon bang makauunawa ng paggalaw ng mga ulap at kidlat mula sa kanyang tolda? Tingnan mo, kinalat niya ang kanyang kidlat sa paligid niya, binalot niya ng kadiliman ang dagat. Sa pamamagitan nito, pinakain niya ang mga tao at binigyan sila ng masaganang pagkain. Binalot niya ang kanyang kamay ng kidlat hanggang sa inutusan sila na patayin ang kanilang mga target. Ang kanilang ingay ay naghuhudyat sa mga tao na paparating na ang bagyo, alam din ng mga baka ang pagdating nito. Tunay nga, kumakabog dito ang aking dibdib, naalis ito sa kanyang kinalalagyan. Pakinggan ang ingay ng kanyang tinig, ang tunog na lumalabas mula sa kanyang bibig. Pinadadala niya ito sa buong himpapawid, pinadadala niya ang kanyang kidlat sa lahat ng dako ng mundo. Isang tinig ang dumadagundong pagkatapos nito, kumulog ang kanyang maluwalhating tinig, hindi niya pinipigilan ang mga kidlat kapag narinig ang kanyang tinig. Kahangahangang kumukulog ang tinig ng Diyos, gumagawa siya ng mga kadakilaan na hindi natin maunawaan. Sabi niya sa niebe, mahulog ka sa lupa, gaya sa ambon, madjing isang malakas na pagbuhos ng ulan. Pinatigil niya ang bawat kamay ng mga tao sa pagtatrabaho, para makita sa lahat ng tao na kanyang nilalang ang kanyang mga ginawa. Pagkatapos, pumunta ang mga hayop sa kanilang taguan at nanatili sa kanilang mga lungga. Sa timog nagmula ang bagyo at sa hilaga nagmula ang malamig na hangin. Sa pamamagitan ng hininga ng Diyos ibinigay ang yelo, nanigas ang tubig gaya ng bakal. Tunay nga, pinupuno niya ang makapal na ulap ng tubig, kinakalat niya ang kidlat mula sa mga ulap. Pinaikot niya ang mga ulap sa pamamagitan ng kanyang gabay, para magawa nila ang kahit anong inuutos niya mula sa ibabaw ng buong daigdig. Ginawa niya ang lahat ng ito na mangyari, minsan nangyayari ito para sa pagtatama, minsan para sa lupain, at minsan bilang mga pagkilos sa katapatan sa tipan. Makinig ka dito Job, huminto ka at isipin mo ang kamanghamanghang mga ginawa ng Diyos. Alam mo ba kung papaano pinilit ng Diyos ang kanyang kagustuhan sa mga ulap at pinakislap ang mga kidlat? Naiintindihan mo ba ang paglutang ng mga ulap, ang kamanghamanghang mga ginawa ng Diyos, na siyang nakaalam ng lahat? Naiintindihan mo ba kung papaano ang iyong mga damit ay natuyo ng walang mainit na hangin na mula sa timog? Kaya mo bang palawakin ang himpapawid gaya ng ginawa niya ang himpapawid, na kasing tibay ng salaming bakal? Turuan mo kami kung ano ang sasabihin namin sa kanya, dahil hindi namin matanto ang aming mga katuwiran dahil sa kadiliman ng aming mga pag-iisip. Dapat ko bang sabihin sa kanya na nais kong makausap siya? Sinong tao ang nais malulon? Ngayon, hindi makatingin ang mga tao sa araw kapag nagliliwanag ito sa himpapawid pagkatapos umihip ng hangin at nagliwanag ang mga ulap nito. Mula sa hilaga ang gininto ang kaluwalhatian dahil sa kagilahil alas na kaningningan ng Diyos. Tungkol sa makapangyarihan, hindi namin siya makita, dakila ang kanyang kapangyarihan at katwiran. Hindi siya nang aapi ng mga tao. Kaya, kinatatakutan siya ng mga tao. Hindi niya pinapansin ang mga nag-iisip na matalino sila. Bagong tipan. Matthew 24 is the 1-31. Lumabas si Jesus mula sa templo at nagpatuloy sa kanyang pupuntahan.
Nilapitan siya ng mga alagad niya upang ipakita sa kanya ang mga gusali ng templo. Ngunit sumagot siya at sinabi sa kanila, "Hindi ba ninyo nakikita ang lahat ng mga ito? Totoo itong sinasabi ko sa inyo, wala ni isa mang bato na maiiwang nakapatong sa isa pang bato na hindi guguho." Habang nakaupo si Jesus sa bundok ng mga olibo, sarili nang lumapit ang mga alagad sa kanya at sinabi nila, "Sabihin mo sa amin, kung kailan mangyari ang mga ito. Ano ang magiging palatandaan sa inyong pagparito at ang katapusan ng mundo?" Sumagot si Jesus sa kanila at sinabi, "Mag-ingat kayo na walang makahikayat sa inyo na mailigaw kayo. Sapagkat marami ang paririto sa aking pangalan. Sasabihin nila, 'Ako ang Kristo,' at marami ang maililigaw. Makaririnig kayo ng mga digmaan at mga balita tungkol sa digmaan. Tingnan ninyo na hindi kayo mababalisa, sapagkat kailangang mangyari ang mga ito, ngunit hindi pa ito ang katapusan. Sapagkat lalabanan ng isang bansa ang kapwa-bansa, at kaharian sa kapwa-kaharian. Magkakaroon ng mga taggutom at mga lindol sa iba't ibang mga lugar. Ngunit lahat ng mga ito ay simula pa lamang ng sakit ng paghilab ng babaeng mangganganak. Pagkatapos nito, dadalhin nila kayo sa kapighatian at papatayin kayo. Kasusuklaman kayo ng lahat ng mga bansa ng dahil sa pangalan ko. At marami ang matitisod at ipagkanulo nila ang isa't isa, at kasusuklaman nila ang isa't isa. Marami ang lilito ng mga bulang propeta at ililigaw nila ang marami. Dahil lalaganap ang katampalasanan, ang pag-ibig ng karamihan ay lalamig. Ngunit kung sino ang makapagtitiis hanggang sa katapusan, siya ang maliligtas. Itong ebanghelyo ng kaharian ay ipangangaral sa buong mundo bilang patuto sa lahat ng mga bansa. At pagkatapos nito darating na ang katapusan. Kaya, kapag makita na ninyo ang kasuklam-suklam na kalagiman na sinabi ng propetang si Daniel, na nakatayo na sa banal na lugar, unawain ito ng nagbabasa. Kailangang tumakas silang mga nasa Judea patungo sa kabundukan, iyong nasa taas ng kanilang bahay huwag nang bumaba upang kumuha ng anumang nasa bahay, at iyong nasa bukid huwag nang bumalik upang kumuha ng kanyang balabal. Ngunit aba sila ng mga nagdadalang tao at ang mga nagpapasuso ng mga anak nila sa panahong iyon. Ipanalangin ninyo na ang pagtatakas ninyo ay hindi mangyari sa taglamig o sa araw ng pamamahinga. Sapagkat magkaroon ng matinding kapighatian na hindi pa nararanasan mula pa sa simula ng mundo hanggang ngayon, hindi na muling mangyayari kailanpaman. Maliban na lamang kung paiikliin ang mga araw na iyon, wala ni isa mang laman ang maliligtas. Ngunit alang-alang sa mga hinirang, ang mga araw na iyon ay paiikliin. Kaya kung mayroong magsasabi sa inyo na, "Tingnan ninyo, narito ang Kristo," o "Nariyan ang Kristo," huwag ninyong paniwalaan. Sapagkat darating ang mga bulang Kristo at mga bulang propeta at magpapakita ng kahangahangang palatandaan at kababalaghan, upang iliga, kung maaari, maging ang mga hinirang. Tingnan ninyo, ipinagpauna ko nang sabihin ito sa inyo. Kaya kapag sinasabi nila sa inyo, "Tingnan ninyo, ang Kristo ay nasa sa ilang," huwag kayong pumunta sa ilang. O, "Tingnan ninyo, siya ay nasa loobang silid," huwag ninyong paniwalaan ito. Sapagkat katulad ng pagliwanag ng kidlat galing sa silangan at pagkislap nito sa kanluran, ganoon din ang pagdating ng anak ng tao. Kung saan man naruroon ang patay na hayop, doon din magtitipon ang mga buwiter. Ngunit agad-agad pagkatapos ng kapighatian sa mga araw na iyon, ang araw ay didilim, hindi na magliwanag ang buwan, malalaglag ang mga bituin mula sa langit, at ang mga kapangyarihan ng kalangitan ay mayayanig. Pagkatapos nito, ang palatandaan ng anak ng tao ay lilito sa himpapawid, at kakabugin ng lahat ng mga tribo ang kanilang mga dibdib. Makikita nila ang anak ng tao na darating mula sa langit na may kapangyarihan at dakilang kaluwalhatian. Susugwin niya ang kanyang mga anghel na may malakas na tunog ng trumpeta, at titipunin nila ang lahat ng kanyang hinirang mula sa apat na mga hangin, mula sa isang dulo ng kalangitan hanggang sa kabilang dulo. Susugwin niya ang kanyang mga anghel na may malakas na tunog ng trumpeta, at titipunin nila ang lahat ng kanyang hinirang mula sa apat na mga hangin,
mula sa isang dulo ng kalangitan hanggang sa kabilang dulo. Mga kawikaan. Proverbs 4 is the 1-9. Makinig, mga anak na lalaki, sa tagubilin ng ama, at bigyang pansin para malaman ninyo kung ano ang pangunawa. Ibinibigay ko sa inyo ang mga mabuting tagubilin, huwag ninyong pabayaan ang aking katuruan. Nung ako ay anak na lalaki ng aking ama at tanging anak ng aking ina, tinuruan niya ako at sinabi sa akin, panghawakan mong mabuti sa iyong puso ang aking mga salita, panatilihin ang aking mga utos at ipamuhay. Pagsumikapan na magkaroon ng karunungan at kaunawan, huwag kalilimutan at huwag tatanggihan ang mga salita sa aking bibig. Huwag iiwanan ang karunungan at ikaw ay kanyang babantayan, mahalin mo ito at pananatilihin kang ligtas. Ang karunungan ay ang pinakamahalagang bagay, kaya pagsumikapan ang karunungan at gamitin lahat ng mayroon ka para ikaw ay maaaring makakuha ng pangunawa. Pahalagahan ang karunungan at ikaw ay kanyang itataas, pararangalan ka kapag niyakap mo ito. Ito ay maglalagay ng isang korona ng karangalan sa iyong ulo, bibigyan ka nito ng isang magandang korona. Huwag iiwanan ang karunungan at ikaw ay kanyang babantayan, mahalin mo ito at pananatilihin kang ligtas. Ang karunungan ay ang pinakamahalagang bagay, kaya pagsumikapan ang karunungan at gamitin lahat ng mayroon ka para ikaw ay maaaring makakuha ng pangunawa. Pahalagahan ang karunungan at ikaw ay kanyang itataas, pararangalan ka kapag niyakap mo ito. Ito ay maglalagay ng isang korona ng karangalan sa iyong ulo, bibigyan ka nito ng isang magandang korona. Makapangyarihang Diyos, nakikita mo ang kalagayan ng aming mga puso at tinatawagan kami na talikuran ang kasalanan sa tunay na pagsisisi. Habang nasasaksihan namin ang pananampalataya ng senturyon at ng balo na ang anak ay binuhay mula sa kamatayan, dagdagan mo ang aming tiwala sa iyong kapangyarihan at habag. Tulungan mo kaming makilala si Jesus bilang Panginoon sa sakit, kamatayan, at bawat pangyayari sa buhay. Naway ang aming pananampalataya ay magbigay ng kaluwalhatian sa iyong pangalan at ang aming patuto ay magturo sa iba ng pag-asa na matatagpuan lamang kay Kristo. Naway ang biyaya ng aming Panginoong Hesukristo ay sumainyo lagi. Amen.